yung pagpasok sa loob, 100 dugo ang nawala. Nawala sa kanya ang pagtiis sa 500 dugo na yon, sinabi na ng sistema sa kanya na magbago siya, hindi siya nag-atubili at agad na sumagot. Hindi pa rin siya nawawala, i-check ang kanyang listahan at sa loob ng 24 hours magbabago ang katawan niya. Napakaganda ang ideya na ito. Gusto niya kunin ang mga dugo para mas lalo siyang tumibay. Kapag hindi niya ito ginawa, mamamatay siya ng ganun-ganun lang. Gusto niya sumbatan ang sistemang ito, lagi siya nasasaktan kung may ginawa siyang mali. Kinakailangan na niya magpakahusay at isipin ng mabuti. Ang sakit na parang dumudurog sa kanyan ang di kayang tiisin. Sa puntong iyon, isusubo niyang gamitin ang dugo niya para mas lumakas siya. Sa ngayon, mga sundalo ang sinisira ang lahi. Tago-tago sila dahil sila naghahanap ng mga impormasyon mula sa mga base militar nila. Isang pinuno yung nagsabi na huwag sila magpanggap na isa silang sundalo. Hindi daw sila spiya. Ang tanging gusto lamang nila ay hanapin ang lalaki na yun na taga-tribu. Naniniwala sila sa sinabi niya, pero kinakailangan nilang gawin ang mga bagay na yun ayon sa plano, at kung tutulungan sila nila bibigyan sila ng kanilang mga utos. Ang nagbibigay ng utos sa kanilang lahat yun yung kumuha sa kanila para gamitin sila bilang spiya. Sa kabila ng mga kalagayan, sinabi ni na ang isa na siyang nakakaalam. Napakagaling niyang kumausap sa kanila. Kinumbisi niya na ipagkatiwala sa kanila ang kanilang mga pag-asa para madali na sila makalaya. Bago magbigay ng anumang pag-asang mahanap ang batang lalaki, kailangan nila munang tulungan sa magtrabaho sa minahan. Tinabihan ni Kuway ang lalaki para bigyan siya ng 2 malaking bag, punuin ng malalaking bulkan. Alam ko hindi ito mahirap pero di ka nagtatrabaho. Isa yon sa mga lalaki na sinabihan niya sa kanya na ganun ang palagi niyang ginagawa. Bigla na lamang sumigaw na lumabas na para bang nagbabago yung plano niya. Bigla may nagbato sa kanila na bagay sa kanyang paanan nagdulot sa kanya para sumigaw. Dali-dali silang kumilos para tulungan siya. Nagkaroon na malakas at maling mga bulkan. Nagkataong nagkaroon na bagyong malapit sa kanila. Di na nakikita na ni Kuway yung ibang mga lalaki, habang yung iba pa nagbabago yung mga ugali nila. Wala ka pa nakikita yung sinasabi mo, nagbago ang tono ng kanyang nakakahabang buhok. Paanong kaya magiging binuo yung mga hayop kapag binabato nila sila sa gitna ng minahan? Isang araw nang hindi nakahanap kung nasaan sila. Tanging si Kumedar na nagpakita sa kanila na meron siyang bagong gawa para kunin yung mga kalaban kapag gusto mo maghanap ng kalaban na mas malakas. Hindi niya nakikita kung sino ka. Meron ka na bang alam tungkol sa Alchemist Guild? Meron akong alam na malaking gamot na binili para gamitin ganun lang kapangyarihan sila. Nagtatrabaho ako sa kanila para maraming makuha kahit na sila pinagpagawa ako. Pero ito'y napakaganda. Nagtataka yung militar na hindi ako nasubukan. Kinakailangan ang mga dugong crystals para maipon ang mga gamot. Habang nagdidisiplina kami ay may mga sandata na pwede namin makuha, ito ay kailangan sa minahan para makatayo ng magandang relasyon sa kanila habang kumakain. Sinabi niya sa kanila na magtipon-tipon lahat, mas malapit sila para mas makakuha sila ng pansin, hindi para magkaroon na silang lahat. Sa loob ng grupo ay dumating na para manghuli at lahat nagkaroon na sakit. Habang naglalakad kami ng malayo, nagiging mas malala na kami. Nagsimula silang malapit sa mga kalaban nila pero ang bilis nila ay di malunasan. Sinabi niya sa kanila na iwasan yung mga pag-atake nila, yung kalaliman ng ating pag-isip na walang halaga. Nagpakita yung lumipad sa ulo ko ang ba yun? Ang sistema meron silang ipinadalang malapitan sa 500 metro para malaman kung ano yun. Hindi na ako magrereklamo dito. Di ko alam kung ano yung nagtatrabaho na yung ginagawa ko. Kailangan magkaroon ng isang tao na pwedeng makilala kapag may pagtangka. Sa ibaba ng minahan makikita mo na may nakasulat na kung saan ka maglalakad. Kausapin natin sila kung ano yon. Kailangan may kausapin na anghel, kung hindi ka makakatingin sa kanila. Sa ibaba malalaman mo ang katotohanan, kung sinong nagtatrabaho sa ating minahan yung mag-aangat nito tapos sabihin mo pa na meron sa guild. Bato ko yun malayo ka pa pala at hindi talaga kita tutulungan. Sa mga sandaling pinatumba niya yung mga pagtatangka pero nakita niya yung atake niya. Sinipa ko siya para makahinga, naisip ko agad na magagawala na yun para malaman yung katotohanan kung bakit yun nililikha. Nakita ko nakatayo sila na, agad kong naisip na ang pag-atake na yun ay magdadala pa sa kamatayan. Nagdala ko ang isa pero sinubukan niya agad ako patayin, yun talaga ginawa ng mga anghel.
Nagkaroon din ako ng bagong kasanayan na pwede ko pang tapatan ang kakaharapin sa akin. Sinaksak yung sundalo sa kanyang bibig, parang ipinapakita sa akin kung ano yung mga katotohanan. Ilagay ko yung pangako na di nila yun maipagtanggol. Para magawa yun, nangyayari sa tribu. Kung hindi namin maipagtanggol ng ayos ang tribong ito, hindi kakayang harapin ang katotohanan ng tribo na ito. Nakaupo para may kumustahin sa mundo yung mga taong to para magkausap sila ay may mga binabato silang malalapit sa mga kanila. Merong nagtanong sa nangyayari sa amin ang sabi niya. Dahil hindi kayang maghanap, gagawin nila ang kanyang misyon. Kinakailangan tulungan ka ni Lana. Sinabi niya sa kanyang ama na huwag makipag-away kay Lana. Sinabi rin ko sa kay Lana na kung kaya mo naman magpigil huwag mo siyang patayin. Meron akong bagong kasanayan na pwedeng malaman kung sino yung kalaban namin. Malapitan lang sa akin siya. Pag nakatulong ko silang tapusin to pwede kong makuha kung ano yung magagandang bagay nito. Hindi pa niya tinatapos yung salita niya pero napaka-komportable na. Pero kung di ka sasangayon sasampalin mo lang kami. Pagkatapos yung mga sundalo nilagyan niya ng isang kemikal, tapos meron pang ibang mga tao na nakatayo at naninira ng araw-araw naming pamumuhay. Kinakailangan tumakbo nila para maayos lahat. Gusto ko iangat lahat ng yon, kaya binigyan ko sila ng oportunidad hindi kaya maaring iligtas kayo. Bigla may isang kamay na pumigil sa mundo namin, merong nakikinig. Kailangan tumayo ka ng may katapangan para manggulo sa akin. Kailangan ilipat natin sila papunta doon para hindi sila makakita sa mundo, lahat ng nangyayari sa kanila. Di kita nakikita wala na kong ginagawa. Yun yung sa grupo namin, kailangan meron talaga ka kung kampante ka, pahiramin mo ako ng isang espada. Sa ilalim ng tunnel, si Troy ay humawak ng isang sulo. Matagal na siyang hindi humahawak ng espada na nagpaalala sa kanya sa banal na templo kung saan sina Troy at ang kanyang dalawang kasamahan ay nangako na mabubuhay o mamamatay ng magkasama, ngunit sa huli ay pinagtaksilan sila ng mga ito. Isang halimaw ang biglang lumitaw. Malamig na nilipol ito ni Troy. Kailangan niyang humabol at maghiganti, kaya kailangan niyang maging mas malakas. Ang halimaw ay isang sandworm na nakatira sa mga kawan at walang paningin. Gusto nito ang amoy ng dugo. Ang lakas ng mga individual ay umabot sa rurok ng hukbo. Ang kakaibang hayop na ito ay hindi itinuturing na makapangyarihan. Hindi alam ni Troy kung bakit siya ipinadala ng system dito. Maaari bang magkaroon ng isa pang mas malakas na dayuhang hayop sa kailaliman? Naglakad si Troy sa daan, saan man siya pumunta, nagkalat ang mga katawan ng mga sandworm. Gayunpaman, mas malaki ang mga ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kalagayan ng mga taong pumasok sa kuweba ay malamang na hindi maganda. Napagtanto ni Troy na mayroon pang humihinga. Agad niyang binaliktad ang sandworm. Humawak ka. Ilalabas kita rito. Ang mga tao ng tribo ay parating para iligtas ka. Iginugol niya ang huling bahagi ng kanyang paghinga at itinuro. Sinabi niya na mayroong isang bakal na tarangkahan sa kailaliman at umaasa na ipaghiganti siya ng kanyang tribo. Pagkatapos, nahulog siya sa estado ng muling pagkakatawang tao. Ibinaba siya ni Troy at humawak ng espada. Ang buong katawan niya ay naglabas ng nakakatakot na aura ng pagpatay. Pumunta siya sa bakal na tarangkahan. Isang lalaki ang nagbukas ng binoculars at nagtanong, password. Gusto kong makuha ang iyong buhay, naggangalit na sinabi ni Troy. Dam, ikaw ay baliw. Ikaw ay malapit ng kainin ng sandworm at ikaw ay mayabang pa rin, sinabi niya at isinara ang pinto. Galit na sinipa ni Troy ang pinto. Sinabi niya ang password, ngunit hindi pa rin siya pinapasok. Wasakin niya ito. Patuloy na sumipa si Troy na naging sanhi upang magreklamo ang lalaki sa loob, nakabibingi. Paano masisira ng isang sipa ang ganito kakapal na bakal na pinto? Sa sandaling natapos ang mga salita niya, bumagsak ang pinto. Mayabang na pumasok si Troy. Binigyan niya siya ng isang pagkakataon, ngunit ginawa pa rin niya siyang magalit. Sa loob, mayroong isang mahabang pasilyo. Nagpahayag ang system, mayroong angkop na target sa unahan. Kumunot ang noo ni Troy. Tila ang pakay ng dayuhang hayop ay nasa loob din. Dumaan si Troy sa isang tumpok ng mga makina na ginamit upang magpalaki ng sandworm, ngunit walang ni isang anino. Wala ring amoy ng ligaw na dayuhang hayop. Sinabi ko na huwag gambalain kapag gumagawa ako ng mga eksperimento. Bakit hindi mo ako pinakikinggan?
Isang lalaki na may suot na maskara ang biglang lumitaw sa likod niya at sumalakay na nagdulot kay Troy na magulat. Bumalik siya na may nasugatang braso. Hindi man lang niya maramdaman ang kanyang pag-iral. Ang lalaking ito ay hindi simple. Bagamat binawi na niya ang kanyang kamay, ang afterimage ng espada ay nasa kamay pa rin niya. Talagang kakaiba. Nagbabala ang system, lumitaw ang target, antas 2 mandirigma, Nightcrow, Alchemist, dugo 1,000. Hindi inaasahan ni Troy na ang layunin ng misyon ay isang tao, hindi isang hayop. Nawala sa senaryo. Hindi ka ba tauhan ko? Bakit ka nandito? Tanong ng mandirigmang Nightcrow habang nakatingin si Troy sa kanya. Humawak si Troy ng espada na may dugo ng sandworm. Siyempre, ginamit ko ang aking mga kamay upang makapasok. Galit na nagkibit balikat ang mandirigmang Nightcrow, pinatay mo ang aking kayamanan ng mga insekto. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang ulo at umiyak na parang nawalan ng ina. Aking kayamanan ng mga insekto, dugo kong kristal. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang ginamit ko para mapalaki sila? Walang ingat. Hindi pa nakakita si Troy ng kahit sino na parehong malakas at baliw. Nakapagtataka, bakit niya nararamdaman ang isang kakaibang uri ng dayuhang hayop mula sa kanya? Siya ba talaga ang target ng misyon? Hindi ko gusto ang purong kamatayan dahil sinasayang lamang nito ang mga yaman, ngunit ginawa mo akong magalit. Hindi lamang mo sinayang ang mga resulta ng maraming tao, ngunit sinayang mo rin ang aking dugo ng kristal. Nagalit siya at nagpatawag ng isang bagay. Inaalis ang kakayahan ng visual field. Ganap na hindi nakikita. Ang pinakamahirap harapin ang mga nakatataas na mandirigma ay ang kanilang mga kasanayan. Halimbawa, sa sandaling ito, ang kanyang mga pandama ay ganap na nawala. Inalis ng mandirigma ang hininga at tunog niya. Nagdaos-dos tulad ng isang multo. Kahit na hinampas ni Troy ang espada, hindi niya siya maabot. Nakatanggap na si Troy ng 2 hiwa. Kapag natanggap niya ang 12 hiwa, papalaya na siya. Napakakaiba ng anino ng punyal na ito. Hindi hinayaan ni Troy na saksakin siya muli. Kailangan niyang kumalma, hindi siya maaaring mag-alala. Nagbigay ng isang maliit na mungkahi ang system, kapag namarkahan ang kalaban, ikukulong ka sa kanyang paningin. Nainis si Troy. Bakit hindi niya ito sinabi kagad? Ginagawa itong mas mahirap para sa kanya. Bukod pa rito, magiliw na nagpaalala ang system, kung hindi siya mananalo sa loob ng 24 na oras, mamamatay siya. Habang nagbabasa ng anunsyo mula sa system, sinamantala muli ng mandirigmang Nightcrow ang pagkakataon na magbigay ng isa pang hiwa sa gitna ng kanyang dibdib. Determinado si Troy na ituring siya bilang isang hayop at patayin siya. Isa sa kanya ang mamatay. Markahan siya, sigaw ni Troy na umaasa na magkaroon ng isang resulta. Isang badge ang lumipad palabas at ipinasok sa likod ng Nightcrow. Hindi niya maintindihan kung anong nangyari, ngunit bigla niyang naramdaman na malamig ang kanyang likod. Patuloy siyang umatake na pinuputol siya sa maliliit na piraso at pinapakain ang kanyang mga anak. Nang malapit na ang kutsilyo, matagumpay na iniwasan ni Troy ang atake at gumanti na nagdulot sa kanyang magulat. Bagamat pinutol na siya, nagteleport siya sa ibang lugar. Magpahinga ng 5 minuto para mag-usap, paano mo ako nakita riyan? Tanong ng mandirigmang Nightcrow. Ikaw ay duwag na nagtatago sa dilim at nananaksak ng likod. Inilarawan pa rin ng malakas na salita na yon yung buhay ni Troy. Kinamot ng Nightcrow ang kanyang tuka at bumulong, tunay na kawili-wili. Ang isang antas ng isang mandirigma ay hindi nakaramdam ng takot sa harap ko. Ikaw ay isang napakahalagang materyal. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang ulo at hiniling sa kanya ng 5 minuto para mag-isip. Pagkatapos ng ilang segundo, pinindot niya ang kanyang daliri. Mayroon akong ideya. Sumamba ka sa akin ng 3 beses at tanggapin mo ako bilang isang guro. Hindi kita papatayin. Bukod dito, ito rin ay isang pagkakataon para sa iyo na yumaman kasama ko. Nakita niya kung gaano siya kahina na nagdulot kay Troy na hindi mapigilang tumawa, ngunit kung sinamba siya, papatayin niya. Haha, napakaganda. Iniling-iling ng Nightcrow ang kanyang ulo at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng aura ng pagpatay. Hindi pa siya nakikipaglaro sa isang biktima na hindi natatakot sa kanya, kaya susubukan niyang huwag siyang ipadala ng mabilis. Mas mabuti na magtiis ka.
Kinontra ng Nightcrow ang kanyang katawan na parang malapit ng lumipad upang makita kung gaano kasarap ang kanyang lasa. Sumugod siya na parang isang araw na nagdulot kay Troy na bumagsak sa likod. Sa kabutihang palad, hindi siya tinamaan. Nagpatuloy ang kanilang pag-aaway gamit ang mga espada. Nakita ng Nightcrow na hindi siya nahuhuli. Sa paglipas ng panahon, naabot niya ang pamamaraan ng espada ng may bilis at lakas na katumbas ng sa kanya, ngunit naramdaman din niya na siya ay may mahabang taon ng karanasan, kaya maaaring mahulaan niya ang lahat ng kanyang mga galaw. Hindi niya makapaniwala na ang lahat ng mga kasanayang ito ay isang bagay na maaaring makuha ng isang antas ng isang mandirigma tulad ni Troy. Napakaganda. Napagtanto ni Troy ang puwang sa pag-isip niya, binaligtad ang espada at pinaghiwalay ang Nightcrow, ngunit naputol lamang niya ang ilang hibla sa kanyang damit. Agad siyang bumalik na nagtatakip sa kanyang mukha, nasira ang kanyang kalahati ng maskara, at ipinahayag ang mata ng tao sa loob. Hindi niya maintindihan kung bakit naramdaman niya ang isang napakalaking presyon mula kay Troy. Mayroon ba siyang espesyal na kasanayan na nakakaapekto sa kanyang pag-isip? Hindi pa siya nakaranas ng takot. Ano, natatakot ka na ba? Unti-unting lumapit si Troy sa kanya. Nakatulala ang Nightcrow habang ang buong katawan niya ay pinagpapawisan. Sa totoo lang, matatalo ba siya sa isang antas ng isa? Hindi ito kapanipaniwala. Sinabi niya at nagtapon ng isang bagay kay Troy nang putulin niya ito, biglang sumabog sa harap niya. Ang maliwanag na liwanag ay nagdulot sa kanya upang takpan ang kanyang mga mata. Sinamantala ang pagkakataong ito, inilagay ng Nightcrow ang isa pang kutsilyo sa kabilang dibdib at umalis sa hangin na may pagmamalaking ngiti, muhaha. Hindi masama ang iyong kakayahan, ngunit kumpara sa akin, ikaw ay basura lamang. Sapat na yon para ibagsak ka. Sinagot ni Troy ang kanyang kurot na may malakas na sigaw. Bigla naghiyawan ang kanyang katawan na sumisigaw ang sigaw na iyon ng kamatayan na alam niyo ba yon? Hindi pa nakita ni Troy na may ganitong kakaibang proteksyon, pero kinakailangan pa rin gumawa. Pinalipad pero hindi pinutol lahat nito. Hindi lang nangyari rin ng ganun yon, tapos sinikupan pa ng tela yung espada ko, yung ginawa namin sa katawan yung nagpapahirap. Nakita namin si Ginoo tumakbo, hindi muna niya tinulungan kaya kinakailangan namin siya tulungan. Nagpaputok siya dyan ng mga kasabihan, yun na ata yung kamatayan niya sinabi, nagpaputok na siya, sinabi na namin sa kanya, nakita kami dito. Ano ba talaga yung sinasabi mo? Anong mga salita nagbigay kakahulugan sa kaibigan na yon? Masyado na yata. Dahil nilalagyan na talaga nila ng bomba para sa amin. Sabi niya kung di daw kami mamamatay. Sinubukan namin mag-isip na iligtas sana. Kinasuklaman ko siya kung bakit lagi siyang may daladalang baril pero di niya kami tinutulungan. Kinakailangan tulungan ko ang nagawa ko ngayon. Hindi sa amin ginagawa yung hindi mo maintindihan. Sinaksak mo yung nagtaksil sa amin. Kung nagawa mo to sa akin, pwede na rin mangyari yon. Ang pagpapalit dito palagi nangyayari. Mas nakakahiya pa yon. Paano mo nagagawang maging malakas at magtuloy lang? Paano mo nagagawang maging magaling? Sinabi niya para mapatnubay yung iba at itama sila. Wala kami magagawa, kunin sila ng mabilis. Alam ko kaysa kung ano yung nangyari dito, pwede ka naming gamitan ng baril. Sinubukan rin namin tumakbo at gamitin yung mga puwersa namin para iligtas sarili namin. Ginawa niya yung para paalalahanan para kay tatay. Para mayroon kang nagawang pinakamagaling sa akin, dapat kunin ko yun sa puso at yun daw yung palagi naming sinasabi, tapos ilalayo niya lang sa amin. Di raw niya pwede tulungan dahil gagawa siya ng eksena. Kukuhanin ka talaga. At sa wakas, makakatrabaho ka rin kami. Dahil lagi ka naming tinatakpan sa lahat ng gagawin naming kalokohan, sa ilalim hindi naman talaga ganyan. Binigay kami sa mga sinungalin na yon. Kung tinakluban na kami dun, magkakaroon kami ng malala. Ano ba sa kailan naman natin ginagawa yung mga gawain nila? Yun ba yung nangyayari? Sinabi ng kumuha na dapat daw magtulungan para maabutan sila, ganun naman talaga kami lagi ginagawa. Talo naman kami. Magaling naman kami. Hindi kami yung magaling, ikaw yung magaling, talaga kayong magaling. Sa kabila ng katotohanan na kailangan ng magtago ang dapat ka magaling. Binigay niya sa akin yung nakaraan, kung ginawa mo yung magaling ganun ginagawa mo. Sa ganoong paraan ginawa ko, sinasabi yung totoo. Tinago ko tapos pinatay kayong lahat. Hindi ko kaya mangako kayo dahil binibigay nyo yung best nyo dyan, yun din ginagawa ko para may magagawa.
Tinawag ka tapos kunin natin yan. Ano kailangan namin tapusin yun magulo at makakakuha kami nun? Kaya ko na gawin to, di rin namin makakita ganun sila gumalaw pero may mga gumagabay para sa amin. Anong gagawin dahil dun sa tribo? Hindi ako magagaling sa mga taong nakakita sa akin. Yun daw yung may magaling. Wala talaga dapat kami. Yung lahat nilang paghihirap hindi ko nakikita kaya di naman kayo magaling maging mga lalaki. Ginawa niyong maswerte para maging magaling kayo. Sinabi sa akin na may matutulong naman ako pero yung ginawa mong ginawa. Kung wala ng pamilya yan ang gagawin namin para protektahan mo. Meron din na kayang makatulong. Kaya sa mga panahon na yun sana mahanap namin kayo. Yun din naman gagawin mo rin. Hindi ko rin kayo binibigyan ng maling direksyon, kayo na yung bahala, hindi ako magiging hadlang para mapatnubayan. Alam ko yung tunay na magiging mahirap pero para magawa mo yan ay mas madali na. Ibalik lang sa akin to, yun yung pinaka hindi katanggap-tanggap na yung nangyayari dito. Alam ko ganito yung tunay. Paano kung makuha ako, yun yung sinasabi mo? Nagsimula magsalita ng malumanay kung paano daw kami natatakot ganun yun yung nangyayari. Salamat dahil nakikita ko kung anong pwede magawa sa kaibigan, sa tribu di ka magsisisi kay tulungan. At ginusto ko tumulong at hanapin saan pwede magawa pero ginagamitan lang naman kayo parati. Para sa lahat. Wala naman kaming ibang magagawa at pagmamahal at sinasabi lang nagtitiwala lang naman kami sa amin at magiging okay lang. Pero hindi daw natin kaya sila tulungan. Kung hindi naman pwede rin naman sa iba. Wag naman mahiya. May kaya naman kayong magawa. Dahil lang ba matigas yung ulo kaya ganito ka makapagsalita? Nagpagaling kailanman namin yun nasaktan kayo. Kung sino man yan malalagay sila sa kahihiyan. Kayanin ko sana sila ipaglaban pero mag-isa hindi ko kaya ibagsak ko sana kayo tapos magsama-sama kayo doon sa hukay. Hindi ako marunong humingi ng tawad. Inatake na ako dati tapos magagaling sila kaya magpapagaling na lang ako para gumaling din sila. Tapos wala na silang mga nasaktan. Para wag maapektuhan. Dahil nakita ng sinong nangyari para nagawa niya. Naglalakad pero nakita sa daanan na nagawa siyang gumawa ng mas maigi dahil tinago sa mundo. Kailangan ko ng mahahanap at yung mga kalaban namin para gumawa kayo ng mas madaming buhay. Dahil sa galing nyo maayos na kami. Sana naman ngayon may mga nagumawa kayo ng mabuti. Yun lang nais ko kailanman.